Hello guys, today's video ay gagawa tayo ng maha blanca. So meron ako nito cornstarch, condensed, at saka coconut milk, at saka ito. Dalawa yung gagamitin ko. Yung isa ibe-blender ko, tapos yung isa medyo buo lang. Tsaka ito yung ating gatas, tubig, cheddar, asukal, at saka yung ating mga gamit. At ating paghahaluan at yung ating paglulutuan. So, mag-start muna tayo sa mga gatong gamit natin. Ayan, nag-blend ko natin siya. Lagyan natin siya dito. Kumuha ko ng konting tubig dun sa 4 cups kasi 4 cups ang tubig natin sa ating gagawing maha. So, ayan siya. Hindi ko siya be-blender ng pino. Yan. Tamang durog lang siya. So, okay na yan. So, magaganto tayo ng cheese. Mga 1 cups lang. 1 cup. So, dahil ihahalo ko siya sa lulutuin, so medyo malaki lang yung gamit ko dyan. So, siya. Mabilis naman siya kasi malambot lang naman yung cheese. Isang cups ang kailangan natin dyan. Wala pa siyang 1 cups. At syempre, bago natin gawin ang lahat, kailangan ang ating kamay ay malinis. So, ang mahal ng cheese ngayon, alam nyo ba yun? Pero dahil gusto ko masarap yung aking lulutuin, so, gusto ko ng cheese. Ayan. Itabi muna natin to. Ayan, 1 cups na yan. Ito yung sinasabi sa inyo guys, oh. Ito, 4 cups siya. Pero binawasan ko siya kasi blender ko yung isang ganto ng mais. So, blender ko. Mas maganda yung medyo talaga nakahalo siya sa ating cornstarch mamaya. At saka mayroon yung buo-buong konti. Yan. Pero kanya-kanya tayo ha. Kanya-kanya tayo ng mga diskarte. Umpisahan na natin ha. Tingnan nyo yung dito. Yan siya guys. Yung gata dito is ganyan siya. So, umpisahan natin siya munang i-mix lahat. Ay, pangalawa. Ganyan talaga ang mga gata dito sa Sweden. Pag bumili ka, ganyan siya. Pero kung may niyog naman, kasi usually sa Pilipinas, sariwa yung nabibili natin, diba? Yung tayo mismo ang magagata. So, simutin natin kasi sayang. Ang dami pa. Meron pa. So, yan. Tapos yung ating condense. Iba-iba po tayo ng way ng pagluluto ng ating maha. Pero, ito ay gusto ko siyang, ito yung way ko ng pagluluto. Mas maganda kasi yung nakahalo na lahat.
Meron pa. Sayang. Pinabayaran natin yan. So, kailangan simutin. So, magpalit tayo nito. Haluin muna natin. Bako. So, dagdag na natin yung gatas. Bali, 2 cups din yung gatas niyan. Fresh milk po yung gamit ko. Fresh milk. Yan, halo natin. Halo na rin natin yung asukal. Siguraduhin natin siya na talagang matunaw muna yung asukal. So, ang bango. Ang ganda ng kulay, oh. Iba-iba po tayo ng iba. Yung iba sabay-sabay sa pagluluto or niluluto muna yung mga gata. Ako ito, mix all. Kailangan mix well siya. So mag-start na tayo sa ating cornstarch. So meron ako dito, malinis, o meron na siyang gata. Ilagay ko tong ating 4 cups na tubig. Ayan. Lagay muna tayo sa tabi. Ayan. At lalagyan natin ng 2 cups na cornstarch. So, ayan na yung tubig. Ilagay na natin ang cornstarch. At haluin muna natin siya. 2 cups po yan, 2 cups. Tapos yan, simutin natin. Bago ko po siya tinatakal ko yan. Ito nga yung pinagtakalan ko. Simutin din natin. Kasi kailangan exact measurement tayo. So, halo time. Diba? Bilis siyang tumigas. Bilis siyang tumigas. So, medyo na siya, mabilis siya tumigas sa ilalim. Ayan. Wala na ako masyado nararamdaman sa ilalim na medyo matigas. So, ihahalo na natin siya dito sa ating mixture. Ang dami, oh. So, idadagdag na natin ang ating yung ating mais na blender. Yan, 'di ba? Ganyan siya, oh. Masarap siya pag may ganyan, 'di ba? Ayoko na masyadong pino. So, simutin natin. Sayang yan. Ang bango. Gutom na ako. So, meron pa. So, haluin natin. Idagdag natin ang ating yung isang latang maliit. Dapat kasi isang malaking lata siya. Pero, wala akong nabiling ganun kasi puro maliliit dito. So, ayan na siya, guys. Haluin lang natin para ma-dissolve talaga na maigi yung asukal. So, bali, tinikman ko na yan. Kabisado ko na yung lasa, kaya ganyan na. Pero kayo, kung ayaw nyo ng masyadong matamis, pwede kayong magbawas. Tikman nyo muna. Pag nalagyan nyo na ng gatas, tikman nyo muna. Kung okay na yung tamis o matabang, then saka kayo magdagdag ng asukal. Pero sa akin, okay na ang 1 cup na asukal, isang latang condensed.
So, perfect. Yan, magluluto na tayo. Nakalimutan ako, Ito ang cheese. Bali, 1 cup siya. 1 cup yung cheese. Gusto ko siya lagyan ng cheese, yung aking maha. So, halo-haluin lang natin. Kasi matutunaw yan pag niluto na natin. Para mayroon tayong extra taste. Medyo maalat-alat, matamis-tamis. So, ayan guys. Buksan na natin ang kalan. Mahinang apoy lang, mahinang apoy. Ang kalan ko kasi is number 6. Yung kanyang, ganyan siya number 6. So, ang gagawin ko dyan, ina number 3 ko lang. Or, yan, 3 lang. Kasi iwasan natin yung ilalim, hindi masunog. Tsaka, continuous stirring. Ito ang ang maano sa maha kasi talagang mangangawit ka sa pag hahalo niya. Pero mabango siya. Hinahalo ko pa lang yung gata at saka mga ingredients, ang bango-bango na. Nararamdaman nyo yan na lumalapot na siya. Guys. Lumalapot na siya. Bali ganyan na siya. Nagpalit na tayo ng panghalo. Hindi po ako nagbago ng dyan, hindi ako nagbago ng init ng sa kalan. Malapit na siya. Ang bango. Nagugutom na ako. Dalawang cups na cornstarch, 2 cups na fresh milk. Fresh milk kasi yung ginamit ko dyan. Or isang lata siya ng bap. 2 lata ng gata. Nakita nyo lang sa video, diba? 1 cup na asukal. Ayan. Ang gawin nyo, i-mix nyo muna lahat. I-las nyo yung asukal. Then, saka nyo tikman. Pag sa tingin nyo, okay na yung lasa, mag-adjust kayo ng asukal. Ganun lang siya. Pero ako kasi, okay na ako dun sa timpla ko. So, wala na akong ibinawas dun sa asukal. Tapos yung cheddar. Yun. 1 cup din yung cheddar. Magandang pag-business siya. Ayan. Hindi ko siya tinipid. Ayan. Pwedeng fresh milk. Pwedeng yung evap. So, fresh milk yung ginamit ko kasi merong yung anak ko yung hindi siya pwede magatas ng hindi lactose. So, yan. At saka sa mga may problema sa gatas, pwede to. Ayan na guys, lumalapot na Mas lalapot pa yan pag lumamig. Pero hintayin natin ulit. Habang tumatagal, pahirap na siya ng pahirap haluin. So, ayan. Ganyan na siya guys. Pwede na yan. I-set aside na natin yan.